Okay, may tanong ako sa inyo. Ano kaya ang mangyayari kung yung pinakamakapangyarihang tao sa buong mundo bigla na lang naging parang hayop? Medyo kakaiba, di ba? Well, yan mismo ang kwentong sisiyasatin natin ngayon. So, heto na nga. Isipin nyo may isang hari na nasa kanya na ang lahat. Sobrang yaman, sobrang lakas, lahat ng gusto niya, nakukuha niya. Pero, sa isang iglap lang, boom, nawala lahat yon. Pati na rin yung katinuan niya. Paano nangyari yon? Ang pinag-uusapan natin dito ay si Haring Nabucodonosor. Grabe, parang yun ang maisip. Siya yung pinakasikat, pinakamakapangyarihang hari sa buong mundo nung panahon niya. Siya pa ang nagtayo ng napakagandang siyudad ng Babylonia. Alam nyo, parang isa talaga sa mga wonders of the ancient world. Pero dito naman ang nagsimula ang problema. Dahil sa lahat ng sukses niya, unti-unti, lumaki yung ulo niya. Alam niyo yon, yung pakiramdam na parang, wow, ang galing-galing ko. At itong pride na to, itong pagmamataas na to, yan yung magdadala sa kanya sa isang napakadelikadong sitwasyon. At dahil nga sa pagmamataas niya, dumating ang isang warning. Pero hindi ito ordinaryong warning ha. Dumating ito sa isang napakamisteryosong paraan, sa isang panaginip. So, sa panaginip niya, nakakakita siya ng isang higanteng-higanteng puno. Sobrang taas, halos abot na sa langit. At yung mga sanga niya, kalat sa buong mundo. Sabi, etong puno na to, simbolo ng hari mismo. Kung gaano siya kadakila at gaano kalawak yung kapangyarihan niya. Pero biglang may sumigaw mula sa langit at ang sabi, putulin ang puno. Nakakagulat, di ba? Pero teka, may pahabol. Iwanan daw yung tuod. Ano kayang ibig sabihin nun? Siyempre, gulong-gulo ang hari. Pinatawag niya lahat ng mga tatalino sa kaharian niya, pero wala. Walang makasagot. Kaya wala siyang choice kundi tawagin yung isang tao na kilala sa pagiging matalino at mapagkumbaba, si Daniel. At dito na, sinabi ni Daniel yung totoo kahit mahirap, yung puno. Hari, ikaw po yun. Sobrang diretsahan, di ba? Ang panaginip ay isang babala dahil sa sobrang taas mo, dahil sa pride mo, babagsak ka. Sa simula, parang natandaan ng hari yung babala. Medyo umayos siya, pero lumipas ang isang taon. At alam nyo na ang kasunod. Unti-unti niyang nakalimutan. Bumalik yung pagiging mayabang niya, binaliwala niya lang yung payo ni Daniel. Tapos, isang araw habang naglalakad lang siya sa palasyo niya, tiningnan niya lahat ng nakapaligid sa kanya at sinabi niya, "Wow, tingnan niyo tong Babylonia, ang ganda no? Ako ang nagtayo nito dahil sa lakas ko para sa karangalan ko." Grabe pulo ako. At alam niyo kung ano ang nakakagulat? Sakto pagkasabi niya noon, habang nasa bibig pa niya yung mga salita, may narinig siyang boses galing sa langit. At ang sabi ng boses, ang kaharian mo, kinuha na sa'yo. Grabe, parang instant karma. Yung parusa, bumagsak agad-agad, sa mismong sandali ng pagyayabang niya. So, anong nangyari sa kanya? Ito na yung shocking part. Yung pinakamakapangyarihang hari, na wala sa sarili. Bigla na lang, hindi na siya nag-iisip na parang tao, pinalaya siya sa palasyo, at napunta siya sa parang namumuhay kasama ng mga hayop. At hindi ito isang araw o isang linggo lang 7 taon. Imagine, 7 taon siyang ganun. Humaba yung buhok niya na parang balahibo na ng agila at yung mga kuko niya parang kuko na ng ibon. Halos hindi mo na siya makikilala bilang tao. Pagkatapos ng 7 mahahabang taon ng paghihirap, may isang bagay siyang ginawa. Tumingala siya sa langit. At sa simpleng pagtingala na yun, sa pagkilala niya na may mas mataas sa kanya, doon bumalik ang katinuan niya. Pero hindi lang yung isip niya yung bumalik. Nang bumalik siya sa trono niya, hindi na siya yung dating mayabang na hari. Ibang-iba na siya. Nagbago na talaga. At inamin niya to sa lahat. Mismong si Haring Nabucodonosor ang nagsabi, pinupuri ko ang hari ng langit dahil kaya niyang ibaba ang sinumang nagmamataas. Wow, galing na mismo sa kanya yung aral. So makikita talaga natin yung before and after niya, no? Mula sa pagiging mayabang at puro sarili lang ang iniisip, naging mapagpasalamat siya at mapagkumaba. At doon lang siya naging tunay na dakila. At yan na nga yung pinaka-lesson ng buong kwento. Ang tunay na kadakilaan pala, hindi nakukuha sa kapangyarihan o sa pagyayabang. Nakukuha ito sa pagpapakumbaba, sa pagkilala na mayroon at mayroong mas dakila sa'yo.
Kaya ngayon, iiwan ko sa inyo ang tanong na ito. Pagkatapos nating malaman ang kwento ng hari, para sa'yo, ano nga ba ang tunay na kadakilaan? Pag-isipan nyo yan. Hanggang sa susunod,